Isang lumang bahay sa probinsya ng Negros, may isang naglalakihang hagdan ng kahoy. Itinayo pa noong panahon ng Kastila. Sabi ng matatanda, kailangang sundin ang oro, plata, mata kapag gumagawa ng hagdan. Oro, ginto, plata, pilak, mata, kamatayan. Hindi pwedeng magtapos sa mata dahil malas ito daw. Ngunit ang hagdang ito, 13 baitang at ang huling hakbang ay mata. Kwento ng mga taga roon, gabi-gabi may naririnig silang mga yabag sa hagdan. Mabagal, mabigat, tila ba may paang palihim na umaakyat. Pero wala namang tao. Isang gabi, bumisita si Eliza, apo ng may-ari ng bahay. Wala siyang alam sa alamat ng hagdan. Gabi ng kanyang pagdating, naputol ang kuryente. Hawak ang kandila, bumaba siya mula sa kwarto sa itaas. 1 at 2, 3. Habang bumababa, biglang lumamig ang hangin. Umihip ang malamig na simoy na tila may kasamang bulong. Oro, plata, mata. Napahinto si Eliza sa 12 hakbang. Sa kandilang kanyang tangan, may aninong dumaan sa ilalim ng hagdan. Mabagal, pasuray, pabalik-balik, lumingas siya, wala naman siyang kasama. Pag-apak niya sa 13 baitang, biglang nag-crack ang kahoy. Nabitawan niya ang kandila at sa dilim, may malamig na kamay ang humawak sa kanyang paa. Mata, nagsisigaw si Eliza. Ngunit walang narinig, walang sumaklolo. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa paanan ng hagdan. Puti ang kanyang buhok, wala ng boses. Nang tanungin ng mga doktor, wala siyang masabi kundi, "Huwag tatapak sa mata, babala. Sa tuwing gagawa ka ng hagdan, bilangin mo ng mabuti. Dahil sa bawat mata, may kaluluwang naghihintay ng kapalit."